Okay, thank you so much, Pastor Kenneth. At magandang hapon po sa inyong lahat. Well, ako po ay nagpapasalamat sa laki ng tiwala po ninyo sa naging tawag ng Panginoon sa inyo pong lingkod upang patuloy na mangaral ng kanyang salita, especially sa ganitong klase ng pagtitipon na nagsasama-sama ang mga pastor, kasama po ang mga members na ipinagkatiwala ng Panginoon. Now, before I preach this afternoon, allow me to express my gratitude to this church, mula po sa ating pong buting pastor hanggang sa mga members po natin. Thank you po sa inyong hospitality. Salamat sa masasarap na pagkain po mula po breakfast, hanggang mamaya pagkatapos ito meron pa, dahil doon magaganap muli ang schedulean So, may may nervyos po ako. Pwede po bang So, pag ako nagugulat, iba po lumalabas sa... Baka maiba po Trinity ko pagka po ako'y nagulat. So, okay na po? Okay na? All right. Ayun. Hello, hello. Hello, hello. Hello. Okay, so thank you po. Maraming salamat. At kanina po kami sumentro sa kung saan ang church na ito ay nagbibigay pansin. Ito'y sa topic na stewardship. And it is actually good, it is great and wonderful for all the believers to understand that one of the blessings that we have being a believer ay yung po bang ako at ikaw ay i-consider nakatiwala po ng Panginoon. Amen? So, doon po sumesentro tayo na ang ownership sa Diyos. Tayo po mga overseers. Yung bang pinagbantay tayo sa mga bagay na pag-aari po ng Panginoon. Sa isang simpleng salita, ang mga totoong stewards ng Panginoon, ang konsepto po, we are actually managers and caretakers. Hindi tayo yung may-ari, Ang Diyos po ang may pag-aari sa lahat ng bagay. At ngayon po, ang bawat Kristiyano po, tayo po ay mga tagapangalaga. Tayo po ay mga tagapangasiwa. We are managers and caretakers. So yan po ang ating pong bibigyan ng pansin. At natutuwa po tayo sapagkat yung ganitong klase po ng equipping, fellowship, ito po ay very beneficial. Especially if our heart is right, if our attitude is right. Members of the church, just try to realize the goodness of God na binigyan kayo ng pastor na kung saan bilang sila po ang managers. Di ba? Sila po ang pinagkatiwalaan ng Panginoon para sa inyong spiritual welfare. Tingnan nyo po yung effort, everything na ginagawa nila upang ang bawat ipinagkatiwala po ay maging masasabi po nating kagamit-gamit at kalugod-lugod sa ating pong Panginoon. Now, ang amin pong usapan na gusto kong doon pasimulan muna, i-establish po natin ang magiging topic po natin ngayong hapon. Sa usapan ng stewardship, laging umiikot lang po yan mga kapatid sa usapan ng time, talent, and treasures. I believe lahat kayo mag-a-agree sa akin. Kadalasan po, yun ang kasentruhan po ng usapin tungkol sa stewardship. Na tayo po yung katiwala sa time, talents, and treasure ng ating Panginoon. At niliwanag ko po kanina na sa totoo lang po, marami pa. Marami pang ipinagkatiwala ang Panginoon sa atin. Katulad ng kanyang patotoo. Ang Diyos ay nagtiwala ng kanyang patotoo na dapat maingatan ng bawat isa po sa atin. And then, to top it all, sinabi ko po na sa stewardship, actually po, tayo katiwala ng Panginoon sa kabuuan natin. Pasok na po lahat yon. Time, talent, treasures. Lahat ng yan pasok na po sapagkat sa stewardship, ang talagang ipinagkatiwala ng Panginoon, yung kalubusan natin, our totality. Di po ba? Yung tayo mismo sa buhay po natin. Kasi pag pinag-usapan po, yung pong oras, yung panahon, ang pinag-uusapan dyan, yung buhay na ibinigay ng Diyos sa iyo. Kaya sa totoo lang po, mali yung mga salita na kapag ka may time. Dahil ang tao, dahil buhay ka, may panahon ka talaga. Ang tanong lang dito, willing ka ba
na ibigay mo yung iyong panahon. Kaya mga kapatid, it is good to somehow make up our mind na talagang dapat yung bang time na ibinigay ng Panginoon na para sa akin po ang mas malalim na usapin tungkol sa oras, yung buhay. Yung buhay na ibinigay ng Panginoon sa iyo. Dahil lahat ng ito, mga kapatid, yun ang reason kung bakit tayo nag-aaral. Sapagkat itong lahat ng ito ay pananagutan natin isang araw sa Panginoon. Kaya ngayon po, muli tayo mag-uusap, but again, let us focus our minds and our hearts na sa usapan po ng stewardship, tayo po ay stewards ng time, talent, treasures, at ng kabuuan po natin. Yung mismong buhay natin. Hindi tayo ang may-ari ng buhay. Kahit to unbeliever, alam po nila yan na ang buhay natin ay pahiram lang po sa atin. Pero tayo po, sa mas malalim na pagtanaw, ang buhay natin ay ipinagkatiwala ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya nga kanina po, para lang po at least meron po tayong mas matibay na tuntungan, kanina po ang simple question na sinasabi ko po, nagkamali kaya ang Diyos na ikaw ang binigyan niya ng buhay? Nagkamali kaya ang Diyos na ikaw ang binigyan niya ng kayamanan? Nagkamali kaya ang Diyos na ikaw ang binigyan niya ng talento? Nagkamali kaya ang Diyos na ikaw ang binigyan niya ng panahon? So, it is good to somehow consider and try to evaluate and examine kung tayo po ba sa kalagayan natin, kamusta na po ba tayo? Because it is very clear in the Bible, particularly sa Romans chapter 14, please. Romans chapter 14. And may I request everyone to please stand up? Tumayo po tayong lahat. Sabay-sabay po, basahin po natin ang verse number 12. Romans chapter 14, verse number 12. Everybody, ready, begin. So then every one of us shall give account of himself to God. For the second time, please try to understand. Everybody please begin. So then every one of us shall give account of himself to God. Malinaw po yan. Kaya po magandang atin pong mabigyang pansin ang sinabi po ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 4 verses 1 and 2. 1 Corinthians chapter 4 verses 1 and 2. Again, para po medyo lalong mabuhay po ang ating diwa, tayo po muli ang bumasa, sabay-sabay po, lakasan po natin, unawain po natin, gaano kalakas po, Bishop, doon po sa volume na ikaw mismo maririnig mo ang talatang babasahin natin. 1 Corinthians chapter 4, verses 1 and 2. Ready? Begin. Let a man so account of us as of ministers of Christ and stewards of the mysteries of God. Moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. Let us go to the Lord in prayer. Aming dakilang Diyos, muli po kami nagpapasalamat sa dakilang pagkakataon na pinagkaloob mo sa amin upang kami po ay muling makinig at mag-aral ng iyong banal na salita. Thank you for making this activity possible. Thank you for all the pastors na meron pong talagang genuine heart for their members. I pray, O God, that you will guide us and you will bless us as we study thy precious words. Thank you so much for the privilege that you've given me to minister to your people, O God. I want to commit everything sa iyo pong makapangyarihang kamay. Help me, Lord. Empower me, Lord. Bless me, Lord. Use me, Lord. Thank you so much. Puspusin mo po ako ng banal na Espiritu, O Diyos, upang maganap ko po ito, not in the power of the flesh, but in the power of your Spirit. Bless your people, I pray. For all of these things we ask. In Christ's most precious name. Amen. Amen. Okay, you may now be seated. Alam niyo po, pag inaral niyo po si Apostol Pablo, very consistent po siya na talagang dala ng kanyang malalim na concern sa mga mananampalataya, again and again, meron po siyang mga paalala. Now mga kapatid, mga minamahal, ang isa sa dahilan kung bakit tayo nag-aaral ng salita ng Diyos upang tayo po ay mapaalalahanan. May mga bagay po na kung tutusin. Halimbawa, kung ikaw ay matagal ng Kristiyano, I am very sure na hindi naman po bago na ang mga maraming naririnig po natin sa bawat pagtitipon at sa ating pagdalo.
I am very sure that most of us here, kung talata ang pag-uusapan, narinig na natin, nabasa na natin. Kung preaching ang pag-uusapan, nakapakinig na tayo ng preaching patungkol dito. Kumbaga, ang isa sa ating pong ginagawa, hindi lamang po natin tinuturuan ang mga tao, kundi ang mga Kristiyano, mula sa alam na po natin, pinapaalalahanan po tayo. At ngayon po, ang topic natin is about stewardship. At idinidiin ko po sa inyo na ang usapan ng stewardship, God is the owner, we are the overseers. Di ba? Ang Diyos ang may-ari, tayo lang po ang nagbabantay. Tayo lang po ang tagapangasiwa. Kaya nga, dapat ganun tayo umaakto. Manager tayo ng Panginoon. Amen? Dapat ganun tayo umaakto. Caretaker tayo ng Panginoon. And dito po sa ating mga talata, malinaw po, and moreover, it is required unto stewards that a man be found faithful. So, it is good to learn from the teaching of God's Word ang patungkol sa usapin ng stewardship. Now, let me establish 3 things sa ating pong mentoring, sa ating pong sharing. 3 bagay po ang gusto kong i-establish natin. Number 1, yung acknowledgement po sa ownership ng Panginoon. Okay? This is about acknowledgement of God's ownership, na ang Diyos ang may-ari ng lahat ng bagay. Tama po? Ang Diyos ang lumikha ng sanglibutan, lahat ng nandirito, pag-aari ng Panginoon. At sa maraming talata po sa Biblia, yan po'y ipinapagtitibay na kung saan even yung ilang mga naging talakayin at pag-aaral na po natin, napakarami pong verses mula po sa Bible na ipinakikita that God owns everything. Maging ikaw mismo, kung tutusin, pag-aari po tayo ng Diyos. Lahat ng kayamanan sa mundong ito, pag-aari po ng ating Panginoon. Kaya nga, importante sa ating pong pagtalakay, importante po sa lesson po natin about stewardship, yung acknowledgement sa ownership ng Panginoon. Kasi kapag umakto tayong parang tayo may-ari, lalagpas tayo sa boundaries eh. Di ba? Makakalimutan natin yung limit po natin, mga kapatid. At ang isa sa posibilidad, medyo magiging palalo po tayo. Pag darating ka sa punto na nakalimutan mo at hindi mo kinilala ang ownership ng Diyos sa lahat ng bagay, aakto ka na parang ang negosyo mo sa iyo. Aakto ka na parang ang kayamanan mo sa iyo. Aakto ka na yung lahat ng meron ka sa iyo. Mga kapatid, sa usapan ng stewardship, magsisimula tayo sa pagkilala na lahat ay pag-aari ng Panginoon. Amen? So itong buhay na ito, hindi akin to. Lalo na sa kontekstong Kristiyano. Hindi ba, ang sabi, know ye not that your body is a temple of the Holy Ghost which is in you, and ye are not of your own, for ye are bought with a price. Therefore, glorify God in your body, which are God's. Maging ako mismo, kaya nilinaw ko po, that our totality in reality, pag-aari po ng Panginoon. Kung yung kabuuan mo, pag-aari ng Diyos, nangangahulugan ito na yung talino mo, na yung talento mo, na yung lahat ng meron ka, pag-aari ng Panginoon. Napakahalaga ng katotohanan ito sa usapan ng stewardship. Okay? So una po, acknowledgement patungkol sa God's ownership. Ikalawa po, appreciation. Appreciation to the given opportunities. Ang ibig sabihin, pag-aari ng Panginoon yan, kikilalanin natin na lahat ng bagay sa Panginoon. Opo, partikular, yung lahat ng nasa sa akin, lahat ng tinatangkilik ko, lahat ng meron tayo, pag-aari ng Diyos. Ngayon, dapat magpasalamat ako sa Panginoon sapagkat binigyan niya ako ng oportunidad upang pangasiwaan, upang pangalagaan. Ako po'y pinagkatiwalaan ng Diyos ng lahat ng bagay na meron ako. Ang buhay ko ay ipinagkatiwala ng Panginoon sa akin. Yung pong gift na ibinigay niya, yan po ay ipinagkatiwala ng Panginoon sa akin. So, it is good to somehow also realize that we are very privileged na tayo po ay pinagkatiwalaan ng Diyos. Amen? Minsan po, tayo-tayo nga lang eh. Di ba? Nagdaramdam tayo kapag parang walang tiwala sa atin. Pero isipin nyo, marami hindi tayo pinagtitiwalaan, pero ang Diyos, pinagtiwalaan tayo. Amen? Diba? So, yun po mga kapatid, for me, iniingatan ko po yun. Isang bagay na pinapangalagaan ko,
Yung bang isipin ko lang na kung tutuusin, sino ako para pagkatiwala ng Panginoon sa ganitong klase ng ministeryo? Sino ako para pagkatiwala ng Panginoon sa mga bagay na akin tinatangkilik? Sino po ako? Hindi ba kadalasan ang sinasabi natin, we are unworthy, we are undeserving, we are completely nothing without God. But hey, let us face the fact that we are enjoying so many things in this life, and it is because of the goodness of God. And you know what? You should be thankful na pinagtiwalaan tayo ng Diyos. Wag na wag tayong aakto na parang ang Diyos ang may utang na loob sa atin. Dapat ang laging akto natin, laging grato tayo. Salamat Panginoon, sapagkat kung tutuusin, wala naman ako pagmamalaki. Kung tutuusin, walang-wala naman ako. Pero isipin niyo po, tawagin mo ko, ilagay mo ko sa ministeryo, so unahin na natin ang mga pastor. Diba? We should be grateful and thankful na pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon. Mga kapatid, that is exactly the heart of the Apostle Paul when he said to his son in the faith, Timothy, in 1 Timothy chapter 1 and verse number 12, and I thank Christ Jesus my Lord, who hath enabled me, for that he counted me faithful, putting me into the ministry. Amen? Kaya kung ikaw yung mayaman, yun ang dapat taglay mong pahayag sa puso. And I thank Christ Jesus my Lord na pinayaman niya ako at ibinilang niya ako na karapat-dapat para sa kayamanang tinatangkilik ko. And I thank Christ Jesus my Lord sa negosyo na ito na kung tutuusin, hindi ako karapat-dapat, pero sa biyaya niya, sa kabutihan niya, pinagpala niya ako ng negosyong ito. Ano man po, kakayahan man yan. Pag maganda boses mo, hindi ka dadalhin yan dapat sa pagmamalaki. Dapat madadaling ka niyan sa pagpapasalamat. Kung ikaw ay may magandang kabuhayan, hindi ka dapat dalhin yan sa pagmamalaki. Dapat dalhin ka niyan sa pasasalamat. Mga kapatid, gusto kong establish ang message natin sa idea ng ownership ng Panginoon. Amen? Acknowledgement of God's ownership, and then appreciation to the given opportunity and awareness of the godly objective. Diba? Sa Diyos ang lahat ng bagay. Yan ang pagkilala natin. Diba? Everything owns by God. Lahat ng bagay sa Diyos yan. Ngayon, napaka-privilege natin, ibinigay ang opportunity na yung sa Diyos, pinagkatiwala sa iyo. Na yung sa Diyos, inilagay sa iyong pangangalaga. Ang tawag doon, stewardship. Ang tanong ngayon, aware ka ba? Aware ka ba sa maka-Diyos na dahilan? Okay? We need to be aware doon po sa godly objective why the Lord entrusted you sa kung ano man yung meron ka. Alam nyo, itong tatlong bagay na sinasabi ko sa inyo, alisin nyo ang isa rito, magiging bigo ang stewardship natin. Pag inalis mo yung pagkilala sa pagmamayari ng Diyos, ay wala ka na sa direksyon. Kasi ang mangyayari niyan, sasagasaan mo na ang lahat. Na ang tingin mo sa sarili mo, laki-laki mo. Ang tingin mo sa sarili mo, ang galing-galing mo. Na talagang iba ako eh. Diba? Ganun po yung magiging takbo ng isipan natin dyan. Hanggang sa dumating ka sa punto na sa church sa kinabibilangan mo, manggugulo ka, magmamalaki ka, magdidikta ka kasi ang tingin mo, lahat ng ginawa mo, ako yan eh, akin yan eh. Di po ba? So delikado po yun. Diba? Delikado po yun. Mga kapatid, ganun din po. Kung di ka matututong magpasalamat sapagkat binigyan ka ng Diyos ng opportunity, problema po yan. Kaya mga kapatid, dito pa lang sa pundasyon natin, nakikita ko na pwede na tayong magkatapos, na po pwede na tayong maliwanagan, po pwede na tayong mapagpala sa usapan ng stewardship. Always acknowledge the ownership of God and let us appreciate the given opportunities and let us learn and be aware of the godly objective. Why the Lord entrusted you kung ano man yung tinatangkilik mo. Amen? So, 3 things I want to share about stewardship. Okay? Number 1 is the requirement. Okay? The requirement. Ano po ang requirement sa usapan ng stewardship? Hindi tayo magpapakalayo. Hindi tayo magpapakalalim. Hindi tayo magpapaka-theologians, mga kapatid. Yung talata po, tingnan po natin, pansinin po natin. Balikan niyo po yung teksto natin.
Ang sabi po ng 1 Corinthians chapter 2 and chapter 4 and verse number 2, ang sabi po, and moreover, it is required. Hindi ba pagka sinabing required, wala kang alternative doon? Naintindihan niyo po? Wala tayong choice doon. Kung ang Diyos ang tumatawag, kung ang Diyos ang nagkakatiwala, nasa Diyos ang karapatan upang ibigay yung kanyang requirement. So tandaan nyo po, ang requirement na pinag-uusapan natin is not the requirement of your pastor. Hindi po ang pastor ang nagre-require. Hindi po yung nagtuturo sa inyong nagre-require. And moreover, it is required unto stewards that a man be found faithful. Sino po ang nagbigay ng requirement? Ang Diyos sa kanyang salita. Kaya sinasabi ko po, gaano mang kagaling ka, anuman ang meron ka, isang bagay na dapat kilalanin mo, yan ay pinagkatiwala ng Panginoon sa iyo, at ang requirement ng Panginoon is for us to be faithful. Diba? Yun ang kalooban ng Panginoon. Kaya po may mga gawain na may nararating. Kaya po may mga gawain na nakapag-accomplish. Kaya po may mga gawain na pinagpapala. Kaya po may mga gawain na lumalago. Sapagkat ito po ang susi na yung mga pinagkatiwalaan ng Diyos naging matapat. Amen? Naging matapat. Importante po yan. Yung maging trustworthy po tayo. That is actually, or basically, the idea. Dapat maging trustworthy ang bawat isa sa atin. Again, yung palang isipin natin na kung tutusin, sino ba ako para pagkatiwalaan ng Diyos? Yung palang kaisipan na yon, dapat magdala na sa akin doon sa pagsunod sa kung ano ang inire-require niya sa akin bilang kanyang binigyan ng opportunity and privilege. Faithfulness. At pag sinabi nating faithful or faithfulness, ang idea po nito is to be committed, to be consistent, and to be cheerful. Amen? So yan po ang ating pong pinag-uusapan. Pagka ang ating pong requirement na tinatalakay ngayon, naintindihan ng marami, nangangahulugan ito na dapat sa mga stewards ng Panginoon, committed. Ang ibig sabihin dapat, nakatalaga na tayo, laan na po tayo. Ang ibig sabihin nito, mga kapatid, tayo po ay bound. Tayo po ay committed doon po sa Diyos. Kaya mga Kristiyano, isang bagay na dapat matutunan natin sa fellowship na ito, sa ating pong conference na ito, sa ating pong mentoring na ito, ikaw at ako ay katiwala ng Panginoon. At ang inaasahan ng Panginoon, magiging faithful tayo bilang katiwala niya. Na ang ibig sabihin nito, magiging committed tayo sa Kanya na nagtiwala at sa ipinagkatiwala sa atin. Amen? Mga pastors, hindi po madali ang magpastor. Yung mga members ninyo, ipinagkatiwala ng Diyos sa atin yan. At ang nire-require ng Diyos, maging committed tayo sa kanila. Naiisip ko nga po si Apostle Paul, nung kausapin po niya, yung mga inalagaan niya, yung mga dinisipulo niya, na kung saan nangangasiwa na sa kawan ng Panginoon. Tingnan niyo po kung anong sinabi niya. Acts chapter 20 and verse number 28. Ang linaw-linaw po na sinabi po ni Apostol Pablo, okay? Take heed therefore unto yourselves, and to all the flock over the which the Holy Ghost hath made you overseer. May na-notice kayo? Sa opening natin, sinasabi ko po sa inyo, yung ownership ng Diyos, okay? Importante yan. At ngayon, tayo ngayon ang pinagbantay ng Diyos. So kaya sabi niya, take heed therefore to yourselves and to all the flock over the which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God, which he hath purchased with his own blood. For I know this, that after my departing shall grievous wolves enter in among you, not sparing the flock. Also of your own selves shall men arise and speak perverse things to draw away disciples after them. Mga kapatid, mga minamahal, kaming pastor mismo, mahalaga na maintindihan po namin na ang bawat miyembro na inilagay sa aming pangangalaga, sa aming pangangasiwa, ang gusto ng Panginoon, maging committed kami. Amen? Hindi po pwedeng kailangan panayang bigay ng mga miyembro, kaya ka lang gaganahang magpastor. Hindi ka after sa kung ano makukuha mo sa miyembro.
After ka doon sa given task, after po tayo sa utos ng Panginoon na pangalagaan sila kung ano ang magiging blessing sa mga miyembrong aalagaan mo, yan po ay kabutihan ng Panginoon. Yan po ay gawa ng Panginoon. Pero hindi tayo magpapastor para pakinabangan po natin ang mga miyembro. Magpapastor tayo dahil katiwala tayo ng Panginoon sa kanila. Kaya tama po na ating tularan si Apostol Pablo. Hindi lang niya ipinagdarasal ang mga miyembro niya. Iniluluhod pa niya sa Panginoon yan. Iniiyakan pa niya yan, mga kapatid. Binabantayan po niya yan. Pinakakain po niya yan. Amen? Kaya huwag niyong isiping sa mentoring na ito, kayong mga members lang. Kahit kami, natututo. At yun ang rason kung bakit ang higpit ng yakap ko sa tawag ng Diyos sa akin. Huwag niyo pong isipin na ang gaang-gaang ng trabaho ni FDB. No! Walang kahit isang pastor dito na magsasabi na ang daling magpastor. Kung yung mga manananim nga lang, ang sabi po nila, ang magtanim ay hindi biro Sasabihin ko po sa inyo, ang magpastor hindi biro. Kaya naman kung ang pastor nagbibiro lang, alis po tayo dyan. Kasi hindi po biro ang pagpapastor. Sagradong trabaho po ito. At ang usapan ng requirement ng Panginoon, moreover, it is required unto stewards that a man be found faithful. It means we need to be committed. Oh, members, medyo pumitik na kami sa amin bilang mga pastor. Papitik din sa inyo, pwede ba? Pwede bang papitik din sa mga miyembro? Ano kaya ang mangyayari sa church kapag kayo mga miyembro ng choir, on and off? Hindi committed. Pagka feel niya, kakanta siya. Pero pag hindi niya feel, ayaw niya. Paano kaya yung mga pinagpala ng Diyos hindi magiging committed? Di ba? Kaya ka pinagpali ng Diyos Kaya ka pinagpala ng Diyos para sa mga project, para sa mga provision sa gawain ng Panginoon. Paano kung hindi committed? Kaya sa usapang requirement ng faithfulness, ang isa sa konsepto nito is for us to be committed. Amen? And also, for us to be consistent. Di ba? Ang idea po, hindi lang nakalaan, hindi lang nakatalaga, kundi tuloy-tuloy. Hindi pa bago-bago, mga kapatid. Sa usapang faithfulness, sinasaway nito ang pagiging inconsistent. So napakahalaga na ako, ikaw, maintindihan po natin yan. Hindi po pwedeng pagkamaliit ang offering. Naku, hindi na ako tinawag ng Diyos. Kasi kung tinawag ako ng Diyos, dapat malaki offering sa church. Hindi po pwedeng ganon. Sa Christian life, hindi po pwedeng pagdumaan ka sa rough road, ang iisipin mo na, hindi yata ako talaga kalooban ng Diyos na, mga kapatid, sa lahat ng gagawin mo para sa Panginoon, i-expect mo na dahil may kaaway, dahil may dyablo, hahad lang yan, makakaranas ka ng mga kung ano-anong karanasan, pero ang importante, alam mo, na ikaw ay tinawag ng Diyos, na ikaw ay inilagay ng Diyos dyan, na ikaw ay kanyang iniligtas. We need to be committed and we need to be consistent. Amen? Hindi lang nakatalaga, hindi lang nagtutuloy-tuloy, kundi tayo po ay dapat masaya. Di ba? We need to do things for God na may masayang puso. Aralin niyo po sa Bible. Lahat ng gagawin natin sa Diyos. Pagka-attend ka, ano kalooban ng Panginoon? Lulugo-lugo ka? Pagka-attend. Kaya nga minsan sinasabi ko, lalo na marami sa atin, minsan nasa church na, tulala pa. Parang wala sa sarili. Kung ano-ano. Minsan nakakatakot yung ibang mga iikot-ikot ang mata Kasi ang mata nagbibigay sa ng idea. Pagka iikot-ikot ang mata niyan, mga kapatid, anong ibig sabihin niyan? Kung ano pinag-iisip niyan, di ba? Pagka naman nakapikit na yung mata niyan, isa lang ibig sabihin niyan, tulog na yan. Ano? Mga kapatid, isang bagay na dapat maintindihan natin. Na ang sabi po ng psalmist, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Yung mga faithful, yan po yung mga excited na pumupunta sa church. Hindi ba? Mga kapatid, yan yung pagkakumanta.
talagang bigay po yan. Why? Because singing with gladness. Nandun yung kasiyahan. Lahat ho, aralin nyo po sa Bible. Lahat ng gagawin ng Kristiyano, ang gusto ng Diyos, gagawin natin to ng may masayang puso. Tama? Pagdalo, dapat masaya ka. Pag-aaral ng salita ng Diyos, I delight. Amen? The Word of God is my delight. My delight is in the law of the Lord, and in His law that He meditate day and night. Yun po ang sinasabi ng Bible. Kaya pagka kumanta, with gladness. Pagka nakinig ng salita ng Diyos, with joy. Mga kapatid, importante po na ang bawat Kristiyano mapaalalahanan. Teka, napilitan ka lang yata eh. Paano mo ba nalalaman ng isang taong faithful at yung isang taong napilitan lang? Di ba? O pwede nyo ba sabihin na faithful yung taong napilitan sa ginagawa niya? Halika na, dalian nyo, linggo ngayon. Wala tayong magawa kasi Sabado kahapon, hindi natin pwedeng ibahin. Talagang obligadong linggo. Halika na, atin tayo. Bakit ba naman kasi kailangan paglinggo, obligado tayong umaaten? Sipin mo, pinoproblema mo yung pag-aten. Samantalang kinasasabi ka ng mga faithful, yung oras ng gawain ng Panginoon. Amen? Yes. Eto na tayo sa part ng program. Susunod na offering. Kaya dapat, iparamdam mo ng medyo majijingle ka na. Di ba? Minsan yung iba automatic eh. At yun ang nakakatuwa naman, kabisado ang service. May mga matatalinong pastor, paiba-iba ang service mga kapatid. Hindi niya mahulaan kung kailan siya dapat yumingle mga kapatid. Mga Kristiyano, importante po na laging mapaalalahanan tayo na ang katapatan ay may kaakibat na saya ng puso sa pagsasagawa ng kung anuman na pinagagawa ng Panginoon sa atin. Kaya makikita niyo po sa mga faithful, they are committed, they are consistent, and they are cheerful. Amen? So, nandoon yung saya ng puso. Yan po ang gusto kong bigyan natin ng emphasis. The requirement. Diba? Sa usapan ng stewardship, ano po ang requirement? Faithfulness. Faithfulness. Katapatan po. Kaya nga, uulitin ko po, kaming mga pastor, meron mang mga miyembrong pasaway. Di ba? Ang gusto po ng mga pastor minsan, pag ang miyembro pasaway, to pass away. Ano? So, parang, nasaan na siya? He already passed away. Bakit? Pasaway. Mga kapatid, wag mong problemahin yun. Alam ng Diyos. Kung sila'y parang si Ananias at saka si Sapphira, wag mo nang banatan sa preaching. Bubulagta na lang yan pagkaho ang Diyos na ang talagang, hanggat hindi pa bumubulagta yan, binibigyan pa yan ng pagkakataon. Amen? Kaya wag ho ninyong yung mga patulog-tulog sa service, nakamaniwala kayo. Isang araw may isip nyo, ang mga pastor nyo, hindi si Pablo na may kakayahang buhayin kayo kapag sa pagkakatulog nyo, natuluyan kayo mga kapatid. Lalo na kung tayo po, napakadalas natin, tuwing service na lang, ang pakiramdam mo, nasa ancho ka lagi. Ano? Bakit? Ewan ko ba, pastor, hindi ko alam kung anong tawag sa gift na to. Anong gift? Yun ping nasa church ako, antok na antok ako. Anong tawag sa gift na yan, mga kapatid? Importante po na ini-evaluate natin yung sarili natin. Tao tayo, of course. May oras talaga na nakakaantok yan. Pero bumbuhay mo, kung tuwing may service, inaantok ka, mga kapatid, kung ako ikaw, matulog ka na lang. Lalaki ka pa, di ba? Mga kapatid, pero hindi totoo yun, Kasi ako, kahit anong tulog ko, ganito na talaga ako. Hindi tayo naniniwala. Una, walang talata eh. Walang talatang nagsasabing ang taong natutulog, lumalaki. Wala ho, mga kapatid. Ang alam ko po, ang taong natutulog, hindi natututo. Bakit? Hindi nakakapakinig. So, napakahalaga po, mga kapatid, ang sigaw ni Noli De Castro. Hoy! Gising! Aksyonan! Problema ng mga sangkristyanuhan. Diba? So, importante po na ito ay ating pong aralin ngayon. So, the requirement. Okay. Ngayon, maganda rin malaman natin yung restrictions. Pinagkatiwalaan tayo. Karapatan ng Diyos na sabihin niya kung ano mga limits natin, mga boundaries natin, at yung mga dapat pakaingatan natin. Ano ang restrictions pagdating po sa stewardship? Alam niyo po,
kung ako ay ginawang katiwala ng Diyos, ang isang dapat matiyak, yung aking pagsunod. Ito ang pagkaiingatan nyo, yung suwayin nyo ang Panginoon. Ha? Disobedience. To disobey God is very dangerous, mga kapatid. Sabi ko nga, tingnan nyo po kung paano nag-ooperate ang Panginoon kahit nung pong Old Testament. Hindi ba nung kausapin po niya ang bayan niya? Hindi ba ang dealings niya, pagsunod at pagsuway? Sinasabi niya, ang pagpapala, ang susi niyan, pagsunod. Pero sa pagsuway, delikado ka. Kasi sa pagsuway, sumpa, mga kapatid. Ha? Sasabihin natin, ay wala nang sumpa sa panahon natin ngayon. Mga Kristiyano, consequence. Di ba? Kung ayaw nyo po ng sumpa, konsekwensya. Hindi po pwede na sa panahon natin, gagawa ka ng mali. Hindi po pwede na susuway ka sa Diyos, sumusuway ka sa Diyos na walang hindi magandang ibubunga. Kung kahit sumuway ako sa Diyos, walang konsekwensya, aba, i-enjoy na natin. Sumuway na tayo ng sumuway. But listen, kung merong pinakadelikadong bagay sa usapang Kristyanismo, sa usapang Kristiyano, ito ay ang suwayin mo ang Panginoon. Amen? So, restrictions po. Ha? Yung disobedience, delikado po yan. Ingatan po natin na tayo ay sumusuway sa Panginoon. Isa-isahin ko muna. Okay? Mga kapatid, hindi lamang po yung disobedience, but also dishonoring God. Disobeying God to disobey God, yan po ay hindi po makatutulong sa atin. Delikado po yan. Ingat po tayo. Amen? Yun po ang dapat maging malinaw po sa atin. Don't you disobey God because for sure you will suffer the consequence of that disobedience. How about this honoring God? How about this pleasing God? How about despising God? Yan ang mga delikado. Pinagkatiwalaan ka ng Panginoon, tapos i-dishonor mo siya, i-disregard mo siya, i-despise mo siya. Mga kapatid, Malakay chapter 1, please. Malakay chapter 1. So dito, makikita nyo po na ang importante na laging maging paalala sa atin, tingnan nyo po sa verse number 6. Verse number 6. A son honoreth his father, and a servant his master. If then I be a father, where is mine honor? And if I be the master, where is my fear? Said the Lord of hosts, O ye priests that despise my name. And you say, wherein have we despised thy name? Hindi ba maliwanag po na ang Diyos mismo ang nagsabi kay Prophet Malakay, sabihin mo sa kanila ito. So, lumalabas ang problema ng mga tao sa panahong yon, disobedience, despising God, displeasing God, dishonoring God. And worse, verse number 14. Verse number 14. Diba? Anong sabi niya? But cursed be the deceiver, who hath in his flock a male, and boweth. Amen? Yun ang sabi niya. But cursed be the deceiver who hath in his flock a male, and boweth and sacrifices unto the Lord a corrupt thing. For I am the Lord, the King, the great King, said the Lord of hosts, and my name is dreadful among the hidden. Ito yung idea, di ba? Yung disobedience, malinaw ang utos, sinuway mo. Sipin mo, pinagkatiwalaan ka ng Diyos, tapos yung nagkatiwala sa'yo, susuwayin mo. Hindi ba dapat ang objective natin? Hindi ba dapat ang goal natin, pasayahin natin yung nagkatiwala sa atin? Tama po? Ha? Tayo po bilang stewards ng Panginoon, dapat ang objective natin, dapat ang goal natin is to please Him. Yung pong pasayahin natin siya. Eh sino ba naman po ang magiging masaya kung ikaw ay pinagkatiwalaan tapos sinuway mo siya? Kung ikaw ay pinagkatiwalaan tapos binaliwala mo siya? Kung ikaw ay pinagkatiwalaan tapos dishonor mo siya? Lalo na, dinaya mo siya. Kaya ingat po tayo doon sa idea nung pinalalabas nating wala, samantalang meron. Madalas yan ang nagiging paalala ko kapag kami mga projects sa church. Kasi pinapattern namin, Pastor, at actually po, isa yan sa hindi natin maididinay, na lalo na nung nandoon pa tayo sa kabilang building, na nung nagka-campaign po tayo, ang isa po sa ginamit nating napakaganda at effective na nakita kong illustration, yung pong for the house of my God.
Di ba? Yung for the house of my God. Ngayon nga, natutuwa tayo, ang ganda-ganda na itong building. Natutuwa na tayo. I can say, isa to sa pinakamagandang building, mga kapatid. Hindi man pinaka, pero isa sa pinakamagandang building ng Baptist Church ang gawain ito. Pero mga kapatid, remember the humble beginning of this ministry? Kung saan nagpasimula, sino sa mga members dito ang umabot pa na ang building na doon po sa kabila? Pakitaas ang kamay. Yung inabutan nyo pa. Ako po, nung mga early years, na ako po'y nagmi-ministeryo, ito po yung pagkakataon na dito pa sa gawi rito yung altar, pastor. Yung pagka medyo nadamba ka ng delikado, baka lumusot ka doon sa ilalim. Okay? Kung natatandaan pa yan ng mga members. But now, tingnan nyo po, eto na tayo sa napakagandang chapel. Actually, delikado nga yung chapel na ito eh. Bukang titibagin na naman, mga kapatid eh. Kasi parang kulang na eh. Kumakain po kami doon sa may conference sa office po ni Pastor. Mukhang titibagan niya rin po yun. Dahil mukhang kulang na rin po, mga kapatid. Hindi dahil sa dami ng kumakain, sa dami ng pagkain, mga Krisyano. Kaya kung may magagawa kayo, tulungan nyo naman po kami pagka magkakainan doon mamaya. Kidding aside, mga kapatid, alam nyo po, yung pong natatandaan ko, na unang inilagay ng Diyos sa aking puso to challenge and encourage your members, ito yung for the house of my God. Now, bakit ko sinasabi to? This illustration is very good. Alam niyo kung bakit? Walang exempted rito eh. Kasi kadalasan, ang mentality ng iba, hindi naman ako kasing yaman ng ibang miyembro. Okay, fine. Because it's a fact. Katotohanan naman yan na hindi tayo magkakasing yaman eh. Di ba? Katotohanan po yan. Katulad namin. Di ba? Hindi namin pwedeng itapat yung kung ano man yung tinatangkilik namin kay Pastor Dan Kundangan. Bakit? Kasi alam natin na talagang silent millionaire yan, mga kapatid. Huwag kayong maingay. Ibabalita ko lang, because his father is a millionaire. Amen? So, ang gusto ko pong i-point out, members, para hindi mo abahin ang sarili mo, huwag kang lumagay doon sa katayuan na ikukumpara mo yung buhay mo sa buhay ng iba. Hindi ka accountable sa Diyos sa buhay ng iba. Accountable ka sa buhay mo. Kung ano man ang tinatangkilik nila, sagot nila yung sa Diyos. Ang sagot mo, yung tinatangkilik mo. Kaya sa for the house of my God, ang marirealize nyo po, walang kahit isa doon na pwedeng magsabi, hindi ako kasama dyan. Mali! Kung talagang ikaw ay part ng ministry, kasama ka. Hindi mo kailangan lang na obligay ng sarili mo. Hindi lahat ginto ang ipinagkatiwala ng Panginoon. Hindi lahat silver ang ipinagkatiwala ng Panginoon. Sa usapang bahay ng Panginoon, hindi puro ginto ang kailangan. Kailangan din ng kahoy. Di ba? Hoy! Kailangan din ng kahoy. Anong nakita kong larawan doon? Literal yun, literal. Pero I just want you to see that in principle, sa usapang miyembro ng church, hindi nyo kailangang gipitin ang sarili nyo na magpipilit kayong magbigay nang wala kayo. Hindi kayo accountable sa Diyos sa mga bagay na wala kayo. Ang accountability natin kung ano yung meron tayo. Hindi ba? Kaya kung hindi ginto ang kakayahan mo, tumahimik ka. Pumanatag ka, hindi ka obligado, hindi ka mananagot na hindi ka magbigay ng ginto kasi wala ka nun. Mahirap magbigay nang wala ka. Bagamat ang napakarami pong mga kahit na Kristiyano, doon sila magaling na yung wala sila, yun ang gusto nilang ibigay. Alam mo, kung meron lang po akong lupaing malaki, ibibigay ko yung portion sa church. Alam mo, kung meron lang akong mga sasakyan, bibigay ko sa church. Pagka ang dami niyang sinabi na kung meron lang siya, itanong mo, bakit mo ba sinasabi yan? Wala ka ba talaga dyan? Wala. Ang tanong, paano mo ibibigay yung wala ka? Pwede bang ibahin naman natin ang usapan? Mag-usap naman tayo sa kung ano yung meron ka. Ay, ibang usapan na yan. Diba? Ibang usapan na yan. Ang daling ipangako nung wala, yung meron. Ang nakakalungkot doon, kung mag-iisip ka, hindi ka naman accountable sa wala ka eh. Kaya hindi ko kailangan mabagabag na hindi ako makapagbigay ng ginto kung wala naman talaga akong ginto. Ang delikado po, yung palabasin mo na wala ka.
Kasi ang principle na in-apply natin, Pastor, yung ginto ang kakayahan, I remember, gumawa pa tayong mga gold bars, nilagyan natin ng 24K, di ba? Nilagyan natin ng 18K, di ba? Yung silver, nilagyan natin, yung bronze, nilagyan natin, lahat yun nilagyan natin. 24K, 18K, pero kung wala kang K, mga kapatid, kung wala kang K, okay. Pero ang gusto kong malaman mo, hindi lang po gold. Marahil ang kakayahan mo, kahoy. Yung nakakahiya naman po, kailangan ng kahoy. Kailangan po yan. At yun po ang kabuuan ng church. May mga ang level, iba-iba talaga. Ngayon po, ang pananagot natin sa Diyos, hindi kung gaano ka kayaman, kung gaano ka katapat. Balik natin ang requirement. Moreover, it is required unto stewards that he is rich, that he is faithful. That a man be found faithful. Ang masakit dito, kahoy na nga lang ang kakayahan natin, ayaw pa nating ibigay. Nakakakita tayo, ginto ang kakayahan eh. Alam niyo ba ang ibig sabihin nun? Malalaking halaga yun. Sila, hindi nang hinayang sa malalaking halaga. Ikaw, yun na lang ang ibibigay mo. Maghihinayang ka pa. At ito pa ang delikado niyan. Yung palalabasin mo, nakahoy ang kakayahan mo, samantalang ginto pala ang kakayahan mo. Delikado rin po yun. Kasi ang delikado doon, baka tutuhanin ka ng Diyos. Diba? Na kung tutusin, gintong-ginto ang kakayahan mo, tapos dahil bigayan, palalabasin mo, ay hindi, kahoy lang ang kakayahan ko. Baka seryosohin ka ng Diyos, baka totohanin ka ng Diyos, baka ilagay ka sa level na kahoy lang, mga kapatid. Mga kapatid, mga minamahal, ang dapat makita nyo sa usapan ng stewardship, ang requirement, faithfulness. Pero kung may pakaiingatan tayo, ingatan nating sumuway. Ingatan nating i-displease at dishonor ang Diyos. At lalong ingatan natin na mandaya. Hindi alam ng pastor mo, pero alam ng Diyos. Diba? Ananias, Sapira, daya yun eh. Yun nga, kung tutusin, hindi naman sila obligado. Pero ba't kailangan dumiskarte pa? Uy, nagbentahan sila ng lupa. Diba? Lahat sila nagbentahan ng lupa. Siguro naiisip ng mag-asawa, hindi kaya maundas pa tayo. Alam nilang may lupa tayo. Sila nagbenta, tayo hindi. Buti pa, ganito na lang. Sweetheart, sweetheart. Di ba? Tamis pa ng tawag, sweetheart. Ganito na lang. Buti pa, magkasundo tayong dalawa. Benta rin natin yung lupa natin. Pero ang palalabasin natin, ibibigay natin lahat. Pero love, kukunin natin yung portion na magiging para sa atin. Pero, tanda mo to ha, hindi mo mabuti, baka magkaiba tayo ng sasabihin. Mahirap na, magandang bago natin harapin si pastor, ito ang sabihin natin. Binenta natin. Baka sabi mo, Pexman. Kapatid, napakatigas ng kanilang pagkakasundo. Ano nangyari? Bulagta pareho. And dami-daming dadayain, Diyos pa dinahaya mo. Mga kapatid, marahil ngayon, hindi, kaya naniniwala akong pastor diba? Imagine nyo po, kundi sa grace ng Panginoon, kundi sa mercy ng Panginoon, kung yung hindi maghuhulog ng tama sa offering, bubulagta, isipin nyo po kung gaano, diba? Kung gaano kalaking kabawasan ng membership natin araw-araw niyan. Tuwing service natin yan, mga kapatid. Yung halimbawa, yung mga lalapit dito, kunwari magtatay, kunwari mag-offering, kunwari magpe-first fruits, tapos yung inilagay, hindi pa, diba? Di ganyan. Ang tindi ng trabaho ng usher natin yan. Ang mabigat, kung pati yung usher, mangingisay din doon. Diba? Yun po ang pinakamatindi dyan. Diba? Lalo na yung pastor, nung naglagay siya, nangisay din, mga kapatid. Wala nang mga exempted Dapat lahat tayo ibigay kung ano yung para sa Diyos. Bakit? We are all stewards of God. Hindi naman pwedeng sigaw tayo ng sigaw sa miyembro, tayo pala. Ingatan natin yun, ho. Ingatan natin. Yung marami po, hindi pag nahulog, naninigas. Yung iba po, naninigas, kaya hindi makapaghulog. Hindi nakapaghuhulog. Bakit? Naninigas. Mga kapatid, mga minamahal, mahalaga rin po na maintindihan natin sa stewardship yung mga restrictions.
Huwag tayong susuway sa ating master. Huwag tayong susuway doon sa owner. Huwag natin pong palulungkutin at pasasamain ang loob ng owner. Ipakita natin sa kanya na pwede tayong pagkatiwalaan. At dito naman, bibigyan natin ng pansin, the rewards. Diba? Simple lang, the requirement, the restrictions, the rewards. Now, sa usapan ng rewards, meron dito pa lang sa lupa. Ang tawag natin dito, blessing, pastor blessing. Di ba? Pero may reward ng usapan doon sa langit, doon sa kabila. Okay, anong punto natin? Ano ang rewards ng tinatawag nating good stewardship? Ano pong magiging reward? Provision. Amen? Provision. Pagka naging mabuting stewards tayo ng Panginoon, mga kapatid, ikaw ay tutugunan ng Diyos sa iyong pangangailangan. Sa usapan ng giving, lagi ko pong binabanggit ito. Kadalasan po ang bukang bibig natin blessing. Pero aralin niyo po ang blessing, laging karugtong ng giving sa Bible. Pagka ikaw ay nagbigay, at ang requirement, ano po? Faithfulness. Ano ang sabi ng Bible? A faithful man shall abound with blessing. Amen? Kasi before, ito na-share ko po sa ilan sa mga key people dito sa church. Ang mga pastor kasi, because of the wrong mentalities na meron po ang mga Kristiyano. Minsan ang pastor, kahit may provision ng Panginoon na maayos na isusuot, hindi niya maisuot. Bakit? Baka sabihin ng mga miyembro. Di ba? Minsan, nandoon yung pagpapala ng Diyos na kaya naman bumili ng maayos na sasakyan, pero dahil sa mali pong projection sa mind ng mga tao, dahil sa mali pong na-inject sa mind ng mga mananampalataya, na kapag ka ang pastor maganda ang sasakyan, negative ka agad. Mga kapatid, yun po yung mga medyo, pag inisip nyo po at inaral nyo po sa Bible, makikita nyo po, mali. Alam nyo kung bakit? Kasi ang tawag natin sa Diyos, mapagpalang Diyos. Diba? Gracious God siya, mapagbiyaya. Hindi naman po pwede na maglilingkod ka sa Diyos. Simple ang logic. Ang ama nyo sa lupa, masama. Ibig sabihin, hindi katulad ng Diyos na talagang banal, Diyos na matuwid. Yung mga ama sa lupa, nagbibigay at nagpo-provide para sa kanilang anak. Ako pa kayang ama nyo sa langit? Sundan nyo po yung logic na yon. Kung ang mga boss ninyo sa lupa marunong magbigay ng incentives, kung ang mga kumpanya natin dito sa lupa marunong magbigay ng benefits, ang tanong ko po, kanino ba tayong manggagawa? Hindi ba manggagawa tayo ng Panginoon? Pag nagtapat, ano po ang sabi? Pagpapalain ng Diyos. Hindi nga lang basta pagpapalain. Ang sabi po, mananagana sa pagpapala. Okay? So napakaganda na maisip po natin ito. Nung na-realize ko po yan, kasi hanggat kaya po, talagang binibigay ko po ang buhay ko sa Panginoon, sinisikap ko po, nasa biyaya niya, magampanan ko po ang trabahong ibinigay niya sa akin, at narito ang Diyos. Siya po ang nagpapala sa aming buhay. Before, dinideprive namin yung sarili namin. Kahit pwede kaming kumain sa masarap na kainan, hindi kami basta kumakain. Dahil baka may ma-offend. Ganun yung mentality before Diba? Yung kapag ka meron kang blessing na magagandang kasuotan, hindi mo maisuot. Bakit? Kasi yung maling mentality noon. Sasakyan. Pwede naman magkaroon ng maayos sa sasakyan. Kasi alam nyo po mga kwento ng mga ministeryo. Before, mga kapatid, alam nyo po, bago ang lahat, sa kung anumang nararanasan kong medyo mainam-inam ngayon, kumpara sa dati, nakaranas po ako mga kapatid, na ang sasakyan ko po, rust-proven. Hindi rust-proof. Rust-proven. Subok sa kalawang, mga kapatid. Opo, yun talagang, pagka gusto nyo pong ipagyabang, alam mo yung sasakyan ko, good parking condition. Ano yung idea ng good parking condition? Good siya hanggat nakapark siya. Pag ginamit mo na, doon ka na magkakaproblema. Ang tawag doon, good parking condition. Okay? Pagka ibebenta mo naman yan, para maka-attract ka, yung iba po ang kailangan, change oil. Sabi ko, yung sasakyan namin, ang kailangan lang, change oil. Palitan mo lang lahat yan, bago na po yan, mga kapatid. Ang simple ibig pala sabihin, bumili ka na lang ng bagong sasakyan.
Ay grabe po yung mga panganib na naranasan namin. Kala ko noon, napapanood lang yan sa mga pelikula. Nakaranas po kami na kami po tumatakbo patungo sa misyon. May nakikita kaming gulong na nauna sa amin. Di ba? Ay, gulong ko nauna. Oh. Kanina yun, atin po yun, pastor. Atin ba yun? Hinto mo, hinto mo. Nakaranas po kami na yung pong, yung kambyo. Kinakambyong ganyan. Ay, pastor natanggal. Ay, balik mo. Diba? Yan yung mga naranasan namin. Naranasan ko rin po magkabukol dahil naumpog ako sa sarili naming sasakyan. Sa tigas ng kaha, mga kapatid. Ang tibay. Diba? Mga kapatid, yung iba Suzuki, yung sasakyan namin, sungki-sungki, mga kapatid. Ibang klase po Diba? At ang pinakamaganda-ganda na noon, yung diba? Nauso, Nissan Sentra. Yung sasakyan namin, Minsan Sentra. Paiba-iba Minsan Sentra. O ngayon nakakatawa na po yan, mga kapatid. Pero ngayon, hindi ko ma-imagine. Ibang klase ang Diyos pagka nag-provide. Kailangan lang sumunod ka sa requirement. Kaya kung nakikita natin na ang miyembro natin nagtatapat, huwag kang magtaka kung bakit siya pinagpapala. The same thing with your pastor. Kapag ka inaangat ng Diyos ang buhay ng inyong pastor, tingnan nyo po, ang pastor ba natin matapat? Anong sabi ng Bible? A faithful man shall abound with blessing. Giver ba siya? Give and it shall be given you. Good measure, pressed down, shaken together, running over, shall man give into your bosom. For in the same measure that you met withal, it shall be measured to you again. Nung naintindihan ko po yan, na hindi ko gawa ito, Diyos ang nagpapala sa akin, bakit ako mag-aalala? Isipin na ng lahat ang gusto lang isipin. Basta alam mo na nagtatapat ka sa gawain ng Panginoon. Opo, mga kapatid. Di ngayon, pati yung mga dapat nag-iisip sa iyo, na isasakay mo pa. Diba? Kasama sila sa nag-e-enjoy sa kung ano yung blessing. At maganda pong medyo umaangat yung kaisipan natin tungkol dyan. So, provision, protection, at promotion. Yan po ang reward natin sa lupa. Diba? Yung poprotektahan ng Panginoon. Yung kabuhayan po natin. Siya mismo ang mag-iingat. Basta naging mabuti tayong katiwala ng Panginoon. Amen? Yan po ang mga rewards. Provision, protection, and promotion. Mga estudyante lang kayo dati. Ngayon, mga boss na kayo, mga managers na kayo, ipinromote na kayo ng Panginoon. Noon ang tingin nyo, ano ba naman yung mga sentimong na ibibigay nyo? Ano ba naman yung mga pasampu-sampung piso na iniuhulog nyo? Noon yun ang usapan. Ngayon, libo-libo na ang iniuhulog nyo. Why? Kasi napagkatiwalaan kayo ng Diyos sa maliit. Heto ngayon ang Panginoon, ni-reward kayo. Pinagkakatiwala na kayo sa malaki. Amen? Ang wag na wag yung gagawin. Nung maliit, ganadong-ganado ka. Pero nung lumaki, tsaka ka pa ng hinayang. Tingnan nyo po ang kamalian ng marami. Alam nyo po ba na yung dating maliit na yan? Kaya lumaki dahil sa katapatan mo sa Panginoon. Ngayon nung lumaki yan, alam nyo ba ang balak ng Panginoon? Palakihin pa yan. Alam nyo ba ang balak ng Panginoon? Pagpalain pa kayong higit dyan. Pero kung kayo mismo, medyo nalula na dahil para sa tingin nyo malaki na, hindi nyo na maihulog dito sa basket. Mga kapatid, parang sinabi nyo na rin sa Panginoon, hanggang doon lang po ako. Samantalang ang Diyos, gusto pa niyang pagpalain ka ng higit. Opo, mga kapatid. So, yun po ang usapan. Yun po ang usapan ng rewards, mga Kristiyano. Provision ng Panginoon. Hindi ba nakakatuwa, nakaka-encourage, makarinig ng mga members na nagte-testimony patungkol po sa kung paano nagpo-provide ang Panginoon sa kanila? Mga simpleng business noon, ngayon, inangat na ng Panginoon. Yung mga, sabi ko nga, estudyante, mga professionals na po ngayon. Yung mga dating tatambay-tambay lang. Ngayon, mga kapatid, siya na ang pinuno ng mga tambay. Umangat na ang kanyang kalagayan. Promoted. At ang matindi niyan, yung iba nasa langit na ngayon. Yun ang pinakamatinding promotion. Importante po yan. Dito sa lupa, may reward na, pastor Ang tawag natin doon, blessing. Reward ng Panginoon yung blessing na yan. Amen? Ang Diyos, siya ang faithful rewarder. Ang Diyos ang talagang nagpapala sa lahat. Ngayon, bigyan pansin po natin yung reward sa kabila. Diba? Kasi kung matatandaan nyo po, doon po sa sinabi po ng Matthew chapter 25, remember that parable? Diba? Ano po yung popular na pahayag ng Panginoon sa parable?
well done. Ito ka na naman, Brother Dan. Well done, thou good and faithful servant. Mga kapatid, alam niyo po, sa usapan ng reward, sa stewardship, nandyan ang provision, nandyan ang protection, nandyan ang promotion, at nandyan po yung prize. Diba? Yung gantimpala. At sa usapang gantimpala, mga kapatid, gusto kong bigyang pansin po natin yung sinabi ng Matthew chapter 25. Yan, medyo buksan nyo po yung mga Bible nyo po. At ang paalala ko po, pag nagbubukas kayo ng Bible para ma-enjoy nyo, pati mata nyo po, buksan nyo rin. Ha? Dahil kahit bukas po yung Bible, kung nakapikit po kayo, wala rin po yan. Matthew 25. Ano ang sabi po? His Lord said unto him, well done, thou good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things. I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of thy Lord. Napansin niyo po, ano po ba yung requirement sa stewardship? Faithfulness. Faithfulness, tama po? Okay. At dyan sa parable na yan, yung isa po, pasaway. Kaya may restrictions din. Diba? Kung ayaw mong bawian ka ng Diyos. Kung ayaw mong ialis ng Diyos ang pagkakatiwala sa iyo, huwag kang pasaway. Amen? Ha? May restrictions. Pero merong reward. At ito nga po ang sabi niya. Okay? Well done, thou good and faithful servant, enter thou into the joy of thy Lord. So ano po ang ini-imply nung sinabi ng Panginoon at sasabihin ng Panginoon? Ito ang dapat maging objective natin. Ito ang dapat maging goal natin. Kristiyano, pagpapala sa lupa, gantimpala sa kabila. Amen? Yan po ang dapat goal natin. Yung pagpalain tayo ng Panginoon habang nasa lupa tayo, pero mga kapatid, hindi tayo mag-settle doon lamang. Ang maging goal natin, maging pagharap natin sa Panginoon, may gantimpala tayo. At ang sasabihin ng Panginoon, well done. Kundangan kasi, naging tapat ka. Diba? So, yun po. Kundangan kasi, well done. Kundangan. Naging tapat ka sa maliit na bagay, diba? Pagtitiwalaan kita, ng higit pa. Mga kapatid, alam niyo po ba yung salitang well done? I can say that is an approval. Diba? That is an approval. Ang sabi po, well done. It means that God is approved sa kung ano ang ginawa natin nung nasa lupa tayo. Ikalawa, ang sabi niya, gagawin kitang ruler sa marami. Ang tawag diyan, advancement. Kaya hindi natin alam kung ano yung nakaprograma sa future. Meron pong millennial kingdom. Siyempre, pagka meron pong millennial kingdom, meron pong paghahari. At doon, hindi po tayo pwede mag-imbento, pero wala namang masama na gumana yung imaginations natin na ang Panginoon, dahil nung nandito tayo sa lupa, may mga atas siya sa atin, may mga utos siya sa atin, ginawa niya tayong katiwala. Kamusta kaya sa millennial reign? Ano kaya ang mga katayuan natin? Pero dito, ang sabi niya doon sa, well done, good and faithful servant. Naging tapat ka sa kaunti, pagtitiwalaan kita sa marami. Mga kapatid, that is an advancement. And then, acceptance. Enter thou into the joy of thy Lord. So kaya, sa ating pong buhay bilang mga katiwala ng Diyos, kamusta kaya tayo paghaharap na tayo sa Kanya? Ano kaya ang maririnig natin sa Panginoon? Sa usapang oras mo, sa usapang talento mo, sa usapang kayamanan mo, sa usapang buhay mo, sa usapang patutuo mo, sa usapang lahat ng ipinagkatiwala ng Panginoon sa iyo. When we face Jesus one day, ano kaya ang sasabihin niya sa atin? Well done, good and faithful servant, enter thou into the joy of thy Lord? O anong sasabihin niya? The wicked servant. So stewardship, we need to be faithful. We need to understand our restrictions to be rewarded one day. Kaya po, sa stewardship, mga kapatid, huwag niyong isiping panglangit lang po yan. Huwag niyong isiping preparation sa heaven lang po yan. Enjoyment sa lupa po pwede. Na kahit nandito ka pa, pagpapalain ka na ng Panginoon. Gagantimpalaan ka ng Panginoon sa iyong matapat na paglilingkod, sa iyong pagiging mabuting katiwala. Pag ikaw ay masasabi nating giver, mananagana ang pagpapala mo. Mag-uumapaw ang pagpapala mo. Kaya nga, mga Kristiyano, mga kapatid,
Ang panawagan ng ating pagtitipon ngayon ay para paalalahanan po tayo. All of us, magbibigay tayo ng account sa Panginoon. Ha? Importante po. Verse number 10 of 2 Corinthians chapter 5. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the thing done in his body according to that he has done, whether it be good or bad. Isang araw, ako at ikaw, haharap sa nagmamay-ari ng lahat ng bagay upang ipagbigay sulit sa Kanya ang lahat ng ipinagkatiwala sa bawat isa sa atin. Ano ang sasabihin ng Diyos na nagkatiwala sa atin bilang mga katiwala niya? Nawa, ito po'y naging challenge sa bawat isa sa atin. Tumayo po tayong lahat. Ano po ang magiging use ng mentoring na ito o ng mensahe na naririnig natin kung hindi po tayo matututong tumugon? Ikaw at ang Diyos ang nagkakaalam. Malinaw na paalala ng mensahe. Ang Diyos ang may-ari ng lahat ng tinatangkilik mo. Ako at ikaw ay katiwala niya. Anong uri ng katiwala tayo ng Panginoon? Anong inaasahan? Anong requirement ng Panginoon sa atin? Katapatan. At pag sinabi nating faithful, it means committed, consistent, mga kapatid, cheerful. Kung may iingatan tayo, pagsuway, kawalan ng parangal sa Diyos, sapagkat siya ang nagbigay ng lahat ng meron tayo, we need to honor the Lord. Pero nasaan daw po ang karangalan ng Diyos? Sa mga ipinagkatiwala niya sa atin. At lalong dapat pakaingatan natin na dinadaya natin ang Diyos o ang ating sarili. Let us pray to God na tayo po ay maging mabuting katiwala upang ang pagharap natin sa Kanya, nandoon po yung approval, advancement, and acceptance. Habang tumutugtog po, sa anumang paraan ng banal na Espiritu'y kumilos sa puso mo, nasa itaas ka man, nasa likod, nandito sa harap, sa gitna, if the Holy Spirit is convicting you because you realize that this message is for you, it is good to humble yourself before Him. It is good to somehow be honest. Why not leave your place, come to the altar, pray to God, ask for His forgiveness kung tayo po'y nagkulang, and then hingi rin po tayo ng biyaya upang tayo po'y maging mabuting katiwala. The altar is now open para sa bawat isa na gustong tumugon at magbukas ng puso sa Diyos. Sige po, silently you come. Without anyone forcing you, it is your realization, it is the conviction of the Holy Spirit, and you want to submit to that conviction, you want to apply this message, you want to ask the Lord to give you grace para mai-apply natin itong mensaheng ito. Kahit kaming mga pastor, tinuruan kami ng mensahe. May realization kami. Ngayon po, sa kalagayan mo, na ikaw ay nahandyan pa lang sa kalagayan mo, be faithful, and one day, in God's perfect time, ipopromote ka niya. Pagtitiwalaan ka niya ng higit. Sige po, you talk to God, express your heart to God, and tell God, Lord, thank you for talking to me this afternoon. Thank you for this message. I need this message. Ngayon, mas naging particular ako. Ngayon, mas naging sensitive ako. Habang nakikinig ako, iniisip ko kung ano yung pinagkatiwala mo sa akin at iniisip ko rin na sino ako para pagkatiwalaan mo. Napakagandang realization. Alam niyo po, mahalaga ang pagkilala sa may-ari ng lahat ng bagay na tinatangkilik natin. Maganda rin po na tayo'y magpasalamat
sa pagkakataong ibinigay niya sa atin. At maging aware tayo kung bakit tayo ay kanyang pinagkatiwalaan. Maging aware tayo sa objective. Wala muna pong babalik sa upuan. Hintayin po nating matapos ang prayer bago po tayo bumalik para hindi po tayo nakakagambala sa iba. Okay? Focus on the Lord. You talk to Him. I believe God is listening to us. God knows our heart, our sincerity. You pray, and I will call Pastor Kenneth. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyong pagtitiwala. Kinikilala namin, Panginoon, na lahat ng mabubuting bagay ay nagmula, Panginoon, sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat ang aming mga pangangailangan ay iyong i-provide. Higit pa sa aming pangangailangan ay patuloy mong ipinagkakaloob sa bawat sa amin. Dumating sa punto ng aming mga buhay na aming pong nilimitahan ang aming mga sarili. Sa pagtingin namin sa aming kakayanan, sa aming magagawa, alam namin, Panginoon, na ang aming kakayanan at ang aming kapasidad, Panginoon, ay maliit lamang. Pero dahil sa iyong biyaya at kapangyarihan at habag, Panginoon, ipinamalas at pinatunayan mo sa amin, o aming Diyos, kung gaano kang kadakila at kung gaano, Panginoon, ang laki ng pagpapala at magandang plano mo sa buhay ng bawat isa. Lord, salamat po, Panginoon, sapagkat sa pagbabalik namin, Panginoon, pagbabalik tanaw namin sa aming buhay dati, sa mga panahon, Panginoon, nagsimula kami ng mababa, sa panahon, Panginoon, na kami po ay dumating sa pangangailangan, sa karukhaan, Panginoon, ng buhay, sa kahirapan, Panginoon, upang magpatuloy ang aming buhay, o aming Diyos, pinatunayan mo sa amin na ikaw ang Diyos na nagbibigay. Ikaw ang Diyos, Panginoong umaagapay. Ikaw ang Diyos, Panginoon, na kahit kailanman hindi mo kami pinabayaan at hindi mo kami iniwanan. Ikaw ang Diyos, Panginoon, na nagbigay sa amin ng pabor. Ikaw ang Diyos, Panginoon, na nag-provide ng aming pangailangan upang makatapos kami sa pag-aaral. Nagbigay, Panginoon, ng oportunidad para magkaroon ng trabaho at magkaroon ng hanap buhay. Maraming salamat po, o aming Diyos. Sapagat hindi kayang limitahan, Panginoon, ng sino man, maging ng aming mga sarili, ang kaya mong gawain sa buhay ng lahat ng iyong mga anak, na patuloy na nagtatapat, patuloy na kumikilala at naglilingkod, Panginoon, sa iyo. At nawa ang mga katotohanan, Panginoong, ito ay magdala sa amin upang patuloy kaming maging mababa, na huwag kailanman tumaas ang aming tingin sa aming mga sarili, na huwag kaming makalimot, Panginoon, kung sino ang pinanggalingan, Panginoon, ng lahat ng mabubuting bagay sa buhay namin. At bilang mga mananampalatayang kumikilala, Panginoon, sa lahat ng ito na nagmula sa iyo, masumpungan mo kami, Panginoon, maging mabuting katiwala sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Hindi lamang sa pagbibigay namin ng aming panahon, hindi lamang, Panginoon, sa pagpapagamit namin ng aming mga kakayanan, kundi maging, Panginoon, sa pagbabalik namin ng mga pagpapala na karapat-dapat lang namin, Panginoon, ibalik sa iyo bilang kapahayagan ng aming pagpupuri at pagsamba sa iyong kabutihan sa buhay ng bawat isa. Pagpalain mo po ang aming mga puso. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita. Ito po, Panginoon, ay pagyamanin mo sa aming mga puso. Maging gabay, Panginoon, liwanag ng aming landas. Magturo sa amin at maging dahilan upang kami, Lord, ay patuloy na humakbang ng may pananampalataya at patuloy ng aming mga buhay, Panginoon, ang maipamuhay namin ng ayon sa iyong kalooban. Salamat po sa aming tagapagsalita. Salamat po sa iyong salitang naipahayag. Salamat po sa banal na Espiritu na patuloy na nangungusap sa buhay at sa aming pong kalagitnaan. Ito pong aming samod dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus at tagapagligtas. Amen. Amen. Bitin po natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Prayerfully.